Marina Aldo mga guys, it's me, Andrea na taga-probinsya at Bicolana and welcome sa aking mini vlog. For today's video nga ay nagbabante na naman ako sa aking bunsong kapatid kasi nga si mama ay mayroong ginagawa kaya naman ako ito ang nagbabantay na naman sa aking bunsong kapatid. At dahil nga birthday ngayong araw ng bunso kong kapatid na lalaki ay nagluluto si mama ng aming merienda. Ang niluto lang naman ni mama ay 1 kilong spaghetti at macaroni soup. Ang merienda nga lang talaga ang niluto ni mama, ang importante daw ay meron kaming pagsasaluhan sa birthday ng aking kapatid. At ang mga bisita nga ng aking kapatid ay kanyang mga kaibigan na kanya ring mga kaklase. Kaya naman, spaghetti at macaroni lang ang handa ng aking kapatid ay masaya na ito. 11 years old na nga pala itong aking kapatid na nagbe-birthday ngayon. Hindi na talaga namin ine-expect na masusundan pa ito ni Aling Maliit. Itong katabi kong ito ay si Aling Maliit na hindi talaga namin ine-expect na madadagdagan pa kami na magkakapatid ng isa pa. Dahil nga ayaw na rin naman noon ni mama magbuntis pa. Mas lalo nga naging masaya ang aming pamilya nang dumating siya sa aming buhay. Kaya nga blessing talaga siya para sa amin. Hindi mo din talaga aakalain na 1 taon at may kalahati pa lang itong batang ito kasi napakakulit at marami nang kayang gawin. Dahil kung ano nga ang nakikita niya ay ginagaya niya talaga. Marunong na nga siyang kumuha ng mga bagay na iniipit lang sa paa. Isang araw nga ay namangha talaga ako kasi nakita ko itong batang ito na may hawak na walis at dustpan. Kasi kung anong ginagawa ni mama ay talagang ginagaya rin ng batang ito. Habang inaantay nga namin na matapos si mama sa pagluluto ay ito naman si papa busy sa putol ng mga kahoy na panggatong. At maya-maya nga ay dumating na galing eskwelahan itong aking kapatid na ito rin ang may birthday ngayong araw. At ito naman si Aling Maliit ay hindi napapakali kasi nga pilit na inaaya ako na pumunta kami sa tambayan. Pero hindi ko nga napagbigyan si Aling Maliit kaya ayan, umiiyak na siya. Pero wala siyang no choice kaya naman napilitan na lang siyang sumama sa akin papasok ng bahay. Pero todo iyak pa rin ang batang ito kaya naman nagpakampi siya sa kanyang kuya at inaaya ito na pumunta daw sila sa tambayan. At nang matapos na nga magluto si mama, itong macaroni na nga ang una kong kinain kasi nga mas masarap ito kapag mainit pang sabaw. Tinawag na nga rin ng aking kapatid itong kanyang mga kaibigan para makapagmerienda sa aming bahay. At ito namang batang ito ay nahihimasmasan pa lang galing sa kanyang pag-iiyak kanina. Kung itong mga batang ito ay inuna nilang kainin ng spaghetti bago ang macaroni, ako naman ito ang inuna kong macaroni. Dahil mas masarap nga ito kapag bagong luto at mainit pa ang sabaw at hindi rin naman talaga ako mahilig sa pasta. Halos 2 buwan pa nga lang noong tumigil ako sa pag-exercise at pagkontrol ng aking pagkain ay ayan, pumilog na kaagad ang aking pangangatawan. Ang hirap magpabayad pero napakabilis namang magpataba. Pagkatapos ko nga magmerienda ay nagtabas na ako ng damo dito sa malapit sa bahay namin. Dahil plano kong dito itanim yung mga punla ng sili na aking pinatubo doon sa may balde. Dahil nga napakahihilig sa sili ng aking pamilya. Kaya naman magtatanim lang tayo para hindi na bili ng bili pa. Nagkanda sugat-sugat na nga ang aking kamay dahil nga dito sa aking mga tinabas na puro talaga tinik ang kahoy nito. Kaya naman napasabi na lang talaga ako na dapat talaga nagsuot na lang talaga ako ng jacket para hindi talaga ako nagkasugat-sugat ng dahil dito. Well, nasa huli naman talaga ang pagsisisi. Kaya sa susunod talagang magja-jacket na ako. Sa mga nanonood po ng aking video, maraming salamat po at pagpasensyahan nyo na ang aking pananalita kasi hindi po talaga ako sanay magsalita ng Tagalog. At sa pamamagitan ng aking pagvo-vlog na ito, dahil nga sa palagi ang pagvo-voice over ko ay napapractice ko na po unti-unti ang pananalita ko ng Tagalog. At noong nakaraan nga umattend ako ng meeting ng aking kapatid ay pati rin pala sa school nila ay dapat matutunan na rin ng mga bata na palaging Tagalog ang kanilang gagamitin sa kanilang pananalita. Dahil tayong mga Pilipino ay talaga namang sa wikang Tagalog lang tayo magkakaintindihan kasi may iba-iba tayong language. Base nga sa mga nakikita ko ay bawat probinsya ay iba-iba nga ang lengguwaheng ginagamit. Marunong din naman akong magsalita at makaintindi ng Tagalog, ngunit dahil nga sa kinalakihan kong probinsya ay nahihirapan din ako minsan magsalita ng Tagalog. Hindi naman totally nahihirapan, ngunit may mga salita ako ng Tagalog at nahahaluan ko ito ng salitang Bicol. Mix and match yarn. Unti-unti nga lang pagtatabas ko dito ng damo kasi nga medyo marami itong lilinisan ko. Kaya naman nagpahinga na din ako pagkatapos. Tingnan nyo naman ang aking pagmumuka, tagaktak talaga sa pawis. Yun na nga lang muna for today's video kasi medyo mahaba na at full storage na naman ang aking cellphone. Salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Malaking tulong na po ito na paunti-unti kong tuparin ang aking mga pangarap. Bye-bye!